nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Come on and sing. Hallelujah. Hallelujah. Come on and sing. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Yes, oh God, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Hey! Hallelujah. Yes, oh God. Nothing is impossible to you, Jesus. Come on, sing once again. I'm not gonna live by what I see. Yes, oh God. I'm not gonna live by what I feel. And deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Hallelujah. Nothing is impossible to you, Jesus. Amen. I want to sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Lift up your voice. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah, Lord. We will sing this song as a declaration. The weapon may be formed, but it won't prosper. Amen. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Come on, sing. Oh, my God will never fail. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Amen. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. Oh, I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, and I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, oh God. For the battle belongs to you. Yes, Jesus. Come on, let's sing. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Yes, you turn it for good. Come on, let's declare. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, let's continue to declare. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, oh God. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Yes, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah, Lord. Every battle belongs to you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Come on, let's clap our hands to Him. Hallelujah. Praise the Lord! Good morning sa tanan. Good morning everyone. And good morning sa lahat ng mga nandyan sa online. We are live here in Bacolod Household Church. Okay? Praise the Lord. At kami po ay nasa morning service today. So we just want to say welcome also sa lahat ng mga nandyan sa online. And
greetings sa ating mga execom, especially to our spiritual director, Apostle Joshua Blas, and at the same time, yung lahat ng mga first-timers natin. And we also want to greet our brothers and sisters abroad, yung mga naandun sa Canada, sa US, nasa New Zealand, yung mga naandyan sa Singapore, Taiwan, and sa Middle East, sa Dubai. Praise God. Good morning, everyone. Okay? Ang theme natin for this month of May is about inquiring God, seeking God. Okay? And ang aking topic ay message ni Apostle ito. Okay? Ito yung, if you hear this message, inquire, hear, and obey, isa lang ang naiisip natin, si Apostle, because he was the one who shared this to us. And kahit saan siya magpunta, lagi niyang isinishare itong topic na ito. And Apostle, praise be to God, pairam po muna ng inyong mga ng inyong topic. Okay? So, praise God. Kasi kinakailangan mapakinggan din natin to kasi we are a new generation. Okay? Bagong generation na to at hindi na natin masyadong naririnig ito. Okay? Paano ba nagsimula itong mensahe ni Apostle sa Inquire, Hear, and Obey? Nalala ko, kinukwento niya noong si Brother Ronald ay yung ating unang spiritual director ay naandun na siya sa bed of sickness. Okay, may sakit na siya. Tapos dinadalaw niya. Ang sinasabi sa kanya, Rolly, ang message sa akin ni Lord, sabing ganon, is majority ng mga decisions natin ay hindi natin na-inquire kay Lord. Hindi natin nahingi kay Lord kung gusto niya ba o hindi gusto. Okay? So, kung ikaw kung magdidesisyon, sabi niya, is always inquire of the Lord. Okay? You need to hear the voice of God. Okay? And you have to obey Him. So, every time na pupunta raw sa kanya, kay Brother Ronald, lagi sinasabi ni Brother Ronald sa kanya, o Ronnie, gano'n, nag-inquire ka ba kay Lord? Okay? Ano ang narinig mo kay Lord? Okay? So, yan ang dapat mong sundin. Okay? So, siya naman daw, hindi siya ganun kasi siyempre, nagsisimula pa lang Okay? And then, hanggang sa, parang, siyempre, honestly, sasabi niya, hindi ako nakapag-inquire. So, parang magagalit si Brother Ronald. Next time, pagdalaw niya uli, sabi ni Lord, sa atin mag-inquire tayo sa Kanya. Okay? Hanggang sa, ayun na, naging habit na ni Apostle, and ito ay turn over sa atin, na-share sa atin lahat na let's also make it a habit, our habit. Okay? And every time na kami merong excom, siya, before kami mag-excom, magbibigay na siya sa amin ng mga i-discuss namin. At tapos sasabihin niya, you just pray, inquire God, ano ang message ni Lord sa inyo. So every time na we meet, ang lagi niyang tinatanong is ano ang message ni Lord concerning this matter. Ano message ni Lord? So kami, nag-share kami kung ano yung mga impressions sa amin, ano yung mga narinig namin kay Lord. And pagka talaga sensitive ka sa Holy Spirit, you have only one answer. Okay? Meron lang kaming isang answer. May siguro ibang Bible verses, pero iisa lang ang aming pinupuntahan. Okay? Kung yes, yes. Kung no, no. Okay? So, ano nga ba yung word na inquire? Siyempre, okay, sabi lang doon sa Google. Okay, si Google lang ang pinuntahan ko. Sabi, ask for information from someone. Kapag ikaw doon nag-inquire, ano gagawin mo? You ask for information from someone. Humingi ka ng kaalaman sa ibang tao. Probably hindi mo alam, and then you ask for some information. It could be in the form of questions or sometimes demand for answer. Okay? Yun. Okay? So kapag nag-i-inquire ka kay God, you ask questions. Okay? You ask questions. Lord, ito ba ay will mo sa aking buhay? Lord, ito po sana ang gagawin ko. Will mo ba ito? Diba?
Lagi ka nagtatanong na ganon. Lord, pupuntahan namin to. Will mo ba ito? So we always inquire of the Lord. Diba? Pagka daw pala humingi tayo o nag-ask tayo, nag-inquire kay God, sigurado bibigyan tayo ni Lord. Okay? Sigurado yan. Okay? Now, tingnan natin si Joshua. He failed to inquire from God. Nagkamali si Joshua dito. Ang ganda sana ng record ni Joshua doon sa kanyang libro, pero merong isang part doon na yung failure para sa kanya. Okay? Ito ay naandun sa Joshua chapter 9. Ang sabi doon sa verse 14, kasi di ba, nagrarally na sila, nanalo na sila sa AI, nanalo na sila sa Jericho, lahat ng pinupuntahan nila, dinadaan nila, natatalo nila. Okay? Now, merong isang tribo, merong isang nation doon, na ang pangalan ay yung mga Gibeonites. Okay? Ang utos ni Lord, lahat ng mga ito, including the Gibeonites, patayin nyo kasi because of their sin. Okay? Pinapatay ni Lord. Bakit? Kasi yung destruction nila is a form of God's judgment because of their sins. Okay? Hindi sila pinapatay dahil for the sake na papatayin lang sila. Because there is a reason. Kinakailangan sila ay annihilate because of their sins. Okay? So, hindi na sila mapatay ng flood kasi sabi ni Lord, hindi ko na kayo papatayin by flood. Okay? So, meron siyang ginagamit. Okay? Ang Israel is, now moving through Joshua at lahat ng mga kalaban nila, natatalo nila. Ngayon, naisip ng mga Gibeonites, sabi niya, mag-pretend tayo. Okay? Sira-sirain natin damit natin, magdala tayo ng mga sirang pagkain, yung tinapay na puro amag, mga ganon. Tapos sabihin natin kay Joshua na tayo ay galing sa malayong lugar, nagbiyahe tayo ng napakatagal until such time na nasira na nga yung tinapay natin, sabi ganon. At wala na tayong tubig, sabi ganon. Tingnan mo yung mga damit natin, sira-sira na. Okay? So sabi nito, the Israelites sampled their provisions but did not inquire of the Lord. Sabi kasi ng mga Gibeonites, do not destroy us. Make us your servant. Sabi ganon. Okay? Sabi ng Gibeonites, we know that you are a conqueror. Sabi ganon. Lahat ng mga dinadaanan nyo, natatalo nyo. Okay? At kami naman, sabi ganon, is, pwede ba kami na huwag nyo kaming patayin? Okay? Gawin nyo lang kaming slaves. Okay? Kasi galing kami sa malayong lugar. Okay? Sinalubong namin kayo kasi ina-expect namin darating kayo at mamimit namin kayo. Okay? So, tinignan nila, tinignan yung tinapay, mga luma na nga, mga ganon. Mukhang galing talaga sa malayong lugar to. Okay. Hindi sila nag-ask ng sabi doon, but did not inquire of the Lord. At tapos sabi niya, please make a covenant with us. Ay, nakipag-covenant si Joshua. Sige, hindi namin kayo papatayin. Gagawin lang namin kayong slaves. Okay. Nagkamali na. Okay. At tapos, ang sabi ng Bible is this, sa verse 16, 3 days after they made treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbors, living near them. Kapitbahay lang pala. Okay. Dapat i-conquer nila. Hindi nila ginawa. Bakit? Kasi, na-deceive sila. Ang tawag dito is, the Gibeonites deception. Ang tinignan nila na yung appearance. Ang tinignan nila yung mga ebidensya. Pero hindi nila nakita what is in the heart. Ang heart and mind ng mga Gibeonites, sila ay mga manluloko. Hindi nila nakita yun. Kasi it's inside of them. Nature nila yun. Okay? Hindi nila nakita. Bakit? Si Lord nakikita kung ano yung heart and mind ng Gibeonites. If ever si Joshua, napapag-Gideon ako. If ever si Joshua nag-pray kay Lord, Lord, sino ba tong mga taong ito? 'Di ba? Sasabihin ni Lord sa kanya, mga kalaban niyo yan. Okay. Merong dalang deception yan. Huwag kayong
loko sa kanila. Hindi sila nag-inquire. Bumanat lang sila. Okay, di ba? Siguro sabi ng mga advisor, oo, Joshua, mukhang ano nga sila, sira-sira damit, gano'n, yung pagkain nila, lumang-luma na. Galing sila sa malayong lugar. Okay. Ayun pala, katabi lang pala. Sila pa yung next door na i-conquer nila, hindi nila na-conquer. Bakit? Because they entered into a covenant. Okay. So, alam nyo, nangyari dito sa mga Gibeonites nung time ni King Saul. Ano sila? Pinatay sila ni King Saul. Okay. Nagalit si Lord. Sabi niya, patagal na panahon na yun, ha? Diba? Si Joshua, maraming mga judges. Tapos, nung inappoint ni Samuel si King Saul, nung nakipaggera siya, kinalaban niya yung Gibeonites, pinatay niya. Nagalit si Lord kay Saul. Bakit? Kasi yung ninuno nila, si Joshua, ay mayroong covenant sa mga tao to. That these people would be spared at gagawin lang slaves. Diba? Anong sinasabi sa atin? Minsan ganun tayo eh. We look at the situation, okay? We look at the circumstances, pero we don't look at the motive of the heart. And usually, doon tayo nadadali. Diba? Doon tayo nadadali kasi hindi natin alam yung puso ng tao. Okay. Ito, lagi din tinuturo sa amin ni Apostle sa amin to. So, anong tinuturo sa atin dito? Ang tinuturo sa atin is, always, inquire. Because hindi lahat ng bagay na ang basihan ng ating decision ay yung surface. Yung nakikita natin, napapakinggan natin. Okay. Hindi yun. Ang dapat makita natin is, yung motivation, yung heart mismo. Okay. At wala nakakalano kundi sino? Si Lord. Diba? Okay. Kaya dapat, ang decision na gagawin natin, Lord, tulungan po ninyo ko na ako'y magdidesisyon hindi lamang doon sa surface na nakikita ko. That's why you have to inquire. Lord, what is the answer? Okay. Lord, what do you want to do? Diba? Lord, itong gagawin ko, tama ba to? Minsan kasi, kahit yung mga decisions natin, nagdi-decide tayo out of our emotion, o kaya naman selfish ambition, mga ganon. Hindi natin nakikita yung kabuuan. Okay, kasi kahit tayo nabubulag ng self natin. And that's why you have to ask God, Lord, ito ba yon? Okay, ito ba ang gagawin ko? Tama ba to? Okay. Kasi God knows the motive of your heart. Alam ng Panginoon ang motivation, okay, ng puso mo. Okay. That's why nag-fail si Joshua because he failed to inquire. Yun ang problema. Okay. On the other hand, si David, ang sabi ng Bible, every time he makes decision, he always inquired of the Lord. Inquire. That's why he was called a man after God's own heart. Diba? Sabi niya, I will choose a man after my own heart. Nung sabi ng God kay Samuel, pumunta ka doon sa bahay ni Jesse, okay, and anoint one of his sons, and I will anoint him as king. Siya magiging successor ni Saul. Okay, because I rejected that king. Hindi siya nag-inquire, lagi siya nagdi-disobey sa akin. Okay. I want this someone who has a strong relationship with me. At kahit nasan siya, hindi siya nagdi-decide lang sa sarili niya. Diba? So, pinatawag ni Samuel yung anak ni Jesse, panganay, yan. Okay. Every time nahaharap si Lord doon sa mga bata, sabi ni Lord, hindi yan ang pinili ko. Hindi yan. Okay. Hanggang sa naubos, sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak dito? Sabi gano'n. Ay, meron no. Sabi gano'n, yung makulit naming bata na nandun sa bukiran. Okay.
Eto na raw, si David, puro puti ang mukha. Diba? And then, sabi ni Lord, sabi, that is the man. Anoint him, okay? He would be the next king. Sabi ni Samuel, Lord, ito ba isang ganun? Masyadong bata at saka gusgusin. Sabi ni Lord, man looks at the appearance, at the outward appearance. Kasi yun, nandun yung panganay, talagang masculine, mukhang hari talaga. Kasi matangkad, magaganda katawan. Pagdating kay David, bansot, tapos, puro amol pa yung mukha. Okay. Amoy araw pa. Pero sabi ni Lord, but God looks at the heart. God looks at the heart. And when he was challenged, sabi ni David kay Goliath, di ba? Sabi niya kay King Saul, sabi niya, ako ang lalaban kay Goliath. Okay. Sabi niya, ito lang, yung slingshot lang gagamitin ko. Okay. Kasi, every time na merong bear and lion na aatake sa aking mga sheep, sabi sa sheep ng tatay ko, kaya kong patayin. Diba? Sabi niya, yung uncircumcised na yan, kaya ko rin siyang patayin. Okay. At ang sabi niya, in the name of the Lord. Okay, diba? I come to you in the name of the Lord. Okay. Grabe si David. Yung kanyang relationship kay Lord is so strong. Diba? At pinatay niya si Goliath. Bakit? Kasi yung heart niya is mayroong courage. Okay? Hindi siya natatakot. Okay? At sabi ng Bible, okay, mayroong isang situation sa 1 Samuel chapter 23. Basahin natin. When King David was told, look, the Philistines are fighting against Keilah. Keilah and are looting the threshing floors. Sabi gano'n. Doon sa Keilah, yung mga kababayan natin, sabi gano'n, sila ay inaatake ng Philistines, yung kanilang harvest, doon sa kanilang wheat, doon sa kanilang mga pananim, kinukuha ng mga Philistines. At ang sabi ng Bible, he inquired of the Lord. Nagtanong daw sino? Si David, saying, shall I go and attack these Philistines? The Lord answered him, go, attack the Philistines and save Keilah. Lalaban siya. Malakas siya, magaling siya. Magagaling ang army niya, well-experienced. Okay. Pero this time, hindi sila umasa sa kanilang experience. Hindi sila umasa sa kanilang past achievement. Pwede naman kaya natin labanan yan, mga ganon. Okay. Diba? Katulad nila Joshua doon sa AI. Diba? Sabi na, konti lang padala natin sa AI kasi natalo na nga natin yung Jericho eh. Yan pa kaya yung AI. Small army lang. Okay. Pagbalik, talo yung army. Okay. Diba? Hindi rin sila nag-inquire doon. Pero dito, sabi ni David, bago ako lumamban, I'm going to ask God. Okay. I'm going to ask God. Mag-inquire ako. Okay. Shall I go? That's why sabi natin, ang pag-inquire kay Lord is question. Question ni David is, shall I go and attack these Philistines, Lord? Dalawa lang naman sagot, o tatlo lang sagot ni Lord. Yes, no, and wait. Diba? Kahit sa prayer natin, ganoon din eh. Yes, no, wait. Okay. Habang pray ka ng pray, Lord! Okay, sabi na, wait lang. Okay. May proper timing yan. Diba? Wait lang. Okay. Pero pagka sinabi niya ni Lord, yes! Sigurado, bibigay ni Lord yan. Okay. So, David and his men went to Keilah, fought the Philistines, and carried off their livestock. He inflicted heavy losses on the Philistines and saved the people of Keilah. Nagkaroon sila ng victory. Bakit? Kasi meron siyang assurance. Nakasama niya si Lord, assurance na bibigyan sila ng victory. That's why nung lumaban sila, talo ang mga Philistines. So, merong advantage. Si David may advantage lagi. Okay. Ang daming nakalaban, ang daming umatake sa kanya, di ba? Si King Saul, yung kanyang anak, mga ganun.
Ang dami lahat. Yung sa mga paligid niyang army, inaatake talaga siya. Okay. Pero bakit niya nasumpas at naging sabi nga natin, he came out victorious. Okay. Because ang advantage niya is always, inquiring. Nag-i-inquire siya. Nalala ko sabi ni Apostle, sabi niya, ang advantage ko doon sa mga tao na kumakalaban sa akin is ang step ko na ginagawa ko, every step that I make is a step directed by God because I inquire of the Lord. Titira sila sa akin, gagawa sila ng decisions, hindi sila marunong mag-inquire kay Lord. Kaya, naka-base lang doon sa kanilang logic, naka-base lang doon sa kanilang senses, doon sa kanilang feeling. Okay. At pag nag-desisyon, okay, di ba? Mali. Okay. Ako, ang advantage ko, kaya ako ay, kahit sa dami ng crisis na dinaanan ko, I'm victorious because, every step I make is, a step that I inquired from God. Yung pala, napakahalaga pala nito sa atin, no? Napaka may desisyonan tayo. Okay. Praise God. So, I hope na tayong lahat is, will also have the same spirit katulad ng apostle natin, na i-train natin ang sarili natin. Okay. Madali ba to? Sa palagay ko, hindi madali. Basta sa mga simpleng desisyon. Yung mga major decision, pwede ka pa mag-inquire, di ba? Pero yung mga simpleng decision, ano kakain ko, ano ulam ko, ano isusuot ko, di ba? Ano sasakyan ko, mga ganun. Yung pala, di ba? Saan ako pupunta? Saan ako pupwesto? Mga ganun. Mga simple lang yon, pero kapag na-train natin ang sarili natin na mag-ask sa Panginoon, diba? Sasamahan niya tayo sa lahat ng decision na gagawin natin. Okay. At doon tayo bibigyan ng victory ni Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. So, pangalawa, sabi niya is, once you ask God, huwag ka lang magtanong, tapos kakalimutan mo yung tanong mo. You must, learn to, hear from God. Hearing means to perceive the sound through ear. Ano ang ways natin? We hear from God. Okay, number one, yung Rhema word, di ba? Ito yung sinasabi natin. Nagre-Rhema yung scripture. Last time, pinag-usapan natin how to find the will of God. To know the will of God is, number one, ang top of the list, ang supreme is the scripture. Okay? And once you read the word of God, the written word, ang tawag yan, logos. Once you read it, okay, at tapos parang mayroon nag-jump sa heart mo, at parang mayroon kang narinig na boses doon sa binasa mo, that is what we call a word or Rhema word. Ito ay hindi na written word. Ito ay nagiging spoken word. Okay. The written word is now becoming a spoken word to us. At yan tayo sinasagot ni Lord. Okay. Isa nakita ko yung Bible ni Apostle. Grabe, puro may mga date, may mga sulat, mga gano'n. Merong, sinisida niya ng color, mga gano'n. Okay. Kasi kapag nag-inquire siya, pag-flip niya ng Bible, at yung binasa niya, nagiging rhema sa kanya. At ito ang word ni Lord sa akin. Okay. At ito ang sagot ni Lord. At hindi lang one verse, maraming Bible verse. Tinignan ko yung Bible niya. Nag-ano lang ako, silip lang ako sa kanyang Bible. Sabi ko, paano kaya ginagawa ni Apostle? Okay. Diba? That's why yung mga Bible niya, na punong-puno na, okay, ilang Bible yun? 5. Okay. Sabi niya, ipamimigay ko na to. Okay. Kumuha ako ng isa. Okay, bakit? Kasi doon ko makikita yung mind at saka heart niya. Paano siya sisig kay Lord. May mga date, may mga, kasi yun yung panahon na nagtanong siya kay Lord at yun yung panahon na sinagot siya kay Lord. Diba? Praise God. Doon nag-rhema. Ano ang sabi ng Bible?
Consequently, faith comes from hearing and hearing the message. The message is heard through the word, through the rhema. Hindi sinabi na logos. Through the rhema about Christ. Okay. Ang word na ginamit yan ay hindi logos. Ang word ay rhema. Sabi, in the beginning was the word, and the word was God. And the word was with God, and the word was God. Yung word na yon is logos. In the beginning was logos, and the logos was with God, and the logos was God. Okay. Now dito, sinabi dito, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the rhema. Hindi logos ang ginamit. The rhema about Christ. We need to hear the spoken word from the Bible about Christ. Okay. So, kapag ka nag-inquire ka, number one source na pwede kang gamitin at sagutin ka ni Lord is through your devotion. Pagka tayo nagbabasa ng Bible. At yung binabasa natin Bible is becoming a spoken word to us. Nagsasalita si Lord sa heart natin. So, ano ibig sabihin ng rhema? That which is or has been uttered by the living voice. Thing spoken or a word. Ano daw? Ang Holy Spirit nagsasalita sa atin. Okay? Ang Bible ay nagiging living voice. Okay. So sabi ng Bible is this, tingnan nyo, sa Samuel. 1 Samuel chapter 3, sabi, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Kasi yung nanay niya, iniwan siya, pinalaki siya kay Eli. Okay. Sabi niya, dinedicate ko na po to kay Lord, siya ay magsaserve na kay Lord. Okay. Nung time na yun, ang high priest ay si Eli. Okay. Sabi, during the days ni Eli, sabi, in those days, the word of the Lord was rare. They were not many visions. Kalungkot naman, high priest, walang rhema word. Diba? Hindi ka sila nag-inquire, hindi sila nagsisik kay Lord, hindi sila nagtatanong. Walang naghahanap kay Lord, kaya walang message sila. Okay? Si Eli walang message kay Lord. Yung paikot-ikot lang yan. Tora-tora. Kwento-kwento ng Genesis. Diba? Ganun lang yun. O sabi ng Genesis, sabi ng Exodus, sabi ng ganun lang sila. Pero hindi nila naiintindihan ang real message. Wala kasing rhema. Sa kanila is parang napakalayo ng salita ng Diyos. Na lagi mo lang tinitignan ganyan. Pero walang kaugnayan sa buhay mo. Kasi hindi nagre-rhema. So, kawawa naman yung panahon ni Eli. Kawawa din ang buong bayan kasi walang word of God. Ganon din tayo sa ating bayan. Kapag wala nagsasalita ng salita ng Diyos, okay, wala nagbibigay ng rhema, walang direction yung bansa natin. Walang direction ng buhay natin, walang direction ng pamilya natin, walang direction ng simbahan natin. Wala! Kanya-kanya na lang tayo. Diba? Kaya pag basa ka sa social media kung ano-anong mga opinion, mga gano'n. Diba? Nakakalito. Iba, nanloloko pa. Bakit? Kasi kanya-kanyang tayo, kanya-kanyang papogian tayo. Okay. Pero dapat tayo, para hindi ma-confuse, mag-pray tayo, Lord, ano ba ang tama talagang direction? Diba? Ano ba talaga ang dapat naming gawin? Diba? Yun. Kinakailangan meron tayong message kay Lord para merong sense of direction yung ating bansa. Okay. Sabi, now Samuel did not yet know the Lord. Okay. Nung time na yun, walang nagtitrain sa kanya at hindi siya nakakarinig sa Panginoon. So the word of the Lord had not yet been revealed to him. Wala pa siyang rhema kahit si Samuel. Pero one night, ang sabing ganun, meron na siyang naririnig na boses. At sabi sa kanya, Samuel, Samuel, Samuel. Babangon siya. Lalapit siya kay Eli. Ano po yun? Akala niya ay tinatawag siya ni Eli. Okay. Ang sabi ng Bible is, the third time the Lord called, Samuel! And Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you called me. Okay. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Sabi niya, hindi ako tumawag nito. Kung meron ka naririnig na boses, si Lord yan. Okay.
nagkakaroon na ng spiritual ears at nagsasalita na uli ang Diyos ng rema sa kanila. That's why sabi ni Eli, the next time you heard that your name is being called, say this, Lord, your servant is listening. Speak. Diba? Ganun tayo dapat. Lord, nag-inquire ako sa iyo, nagtanong ako sa iyo, I want to hear from you. I want to hear from you. Diba? Ganun yun eh. Okay. Kahit itong ating message na to, pinapipray natin to, one Sunday after another. Kasi gusto kong makarinig kay Lord, hindi lang ako magagawa ng invento na lang gawin ko, o kaya mangungopia ako doon sa YouTube, mga pastor doon. Hindi, you have to ask God. You have to ask God. So sabi dito, nag-inquire, narinig na ni Samuel, okay? And then the Lord came and stood there calling at the other time, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant is, listening. Okay. Hindi lang hearing, but listening. Diba? We hear the sound here, but we don't understand. Listening is deeper because we hear the sound and we understood, we perceive it. Okay. Okay. And the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. Okay. Ano yun? Pag narinig mo ang message si Lord, matutuwa kayo. Mga tenga nyo, diba? Magagano na, no? Wow. Message si Lord to. Diba? Bakit? Kasi first time natin makarinig ng ganito. Fresh from heaven. Fresh answered. Diba? Mana. Okay. And ito yung fresh direction. Kaya iba sa atin, nabuboring sa ating buhay Kristiyano, kasi sabi natin, ang gano'n lang yan. Punta ka ng church, okay, worship, okay, makinig ka kay pastor, tapos offering, prayer, tapos uwi na. Next Sunday, gano'n uli. No, hindi. Okay. Para merong bit-bit tayo na bagong dala, kinakailangan natin ay fresh experience from the presence of God. The reason why we worship is we invite the presence of God. Okay. Diba? Kinakailangan ma-experience natin yun. Okay. We need to have a fresh experience of the presence of God and fresh revelation, knowledge of the Word. Okay. So we hear from the Lord. Okay. Ito pala yun, sabi sa Ephesians, sorry. Okay. Sabi, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance hid in His holy people. Sabi niya, sana mabuksan ang heart nyo, yung eyes nyo, pati yung ears nyo mabuksan din. Okay. So, pangatlo is, obey. Okay. Sabi ni Jesus, what do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Okay. I will not, he answered, but later he changed his mind and went. Okay. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, but he did not go. Yung dalawang anak nakapakinig sa tatay. Okay. Di ba? Sabi nga ni Apostle, most of the time, we always ask God. Okay? And we hear the message of God, the answer of God. But the third problem is, or the third point is, yung obedience is a big question. Okay? So, we are like a playing Christian. Nag-inquire ka kay God, God, ito magagawin ko? Tama ba ito? Sabi ni Lord, yes, go. Okay. Tapos, pag narinig mo na, sarap makapakinig kay Lord. Okay. Pero hindi mo naman sinusunod. Okay. Hindi naman ine-execute. Okay. Meron daw 2 klase ng manika. Okay. Yung daw 2 manika na yon ay
differentiate. Okay. Yun daw, may-ari, tumawag ng scientist. Sa ganon, pwede bang pakispat nyo ang difference? Okay, yung dalawang manika. Okay, ang ginawa ng scientist, tinignan yung texture, tinignan yung color ng hair, tinignan lahat. Mga ganon. Sabi na scientist, there is no difference. Walang pinagkaiba. Okay. At tapos, tumawag ng engineer. Okay. At sabi siya, pakispat yung nga yung difference ito. Okay. Sabi niya, sinukat, tinimbang. Okay. Walang difference. Same height, same weight. Walang difference. Okay. At tapos, ang tinawag daw ay si Sister Arlene. Okay. Okay. Sister Arlene, spot the difference. Ginawa daw ni Sister Arlene, kumuha siya ng cord. Nakita niya may butas yung tenga. Sinulot doon sa kabila yung cord. Okay. At tapos, lumusot dito. Sabi niya, may butas. Sabi, sa dalawang tenga, lusutan yung cord. Tapos, yung isa, ang ginawa niya, nakita niya rin mayroong butas. Tapos, sinusuot niyang ganun sa isang tenga yung cord. Kaya lang, pasok ng pasok yung cord. Iniintay niya lumabas dito. Ayaw lumabas. Tinignan niya kabilang tenga, walang butas. Isa lang ang butas. Sabi niya, paano pumapasok yung cord? Again, ginawa niya uli, hinugot niya, sinubok daw sa isa, lusutan, sinukat niya yung haba ng cord. Okay. At tapos, ipinasok niya doon sa kabila, okay, pumapasok yung cord. Hanggang doon sa, yung length, doon sa kabila, sumagad na sa tenga. Okay. Pero, saan ang kagaling? Saan napupunta yung cord? Okay. Ang na-discover niya ganito, yung butas is from here, sa tenga, sa kabilang tenga, tapos, bumababa siya dito sa heart. Pag ganun siya. Hindi ganun. Okay. Diba? Sabi niya, meron difference. Meron difference. Okay. Hindi doon sa texture, hindi doon sa sa weight, hindi doon sa size, hindi doon sa ganun. Ang difference is yung butas. Okay. Yung isa, yung butas dito sa kaliwang kanan, sa kanan tenga, lumulusot sa kaliwa. Yung isa, pumapasok doon sa loob ng tenga, pero sa kabila, sarado. Pero mayroong pinagdadaanan doon sa kanyang heart. Okay? Ano ang difference? Okay, ang difference is ganito. Yung daw mga Kristiyano sa loob ng simbahan is mayroong mga Kristiyano na napakinggan yung salita ng Diyos, tapos plung! Lumusot sa kabilang tenga. Okay. Okay, nag-inquire kay God, nakapakinig kay God, pero lumusot, walang obedience. Pero yung isa, napakinggan niya, nag-rema sa kanya, at bumaba doon sa kanyang heart. Okay, that is the difference. Okay, ang galing naman ni Arlene. Diba? Okay, ang galing ng discernment. Hindi naman to scientist, hindi naman to engineer. Okay, diba? Tagahawak lang naman siya ng chord. Diba? Kumakanta lang siya. Pero alam niya paano gamitin. Okay, the same thing with us. Maaari siguro napapakinggan natin lahat, everything. Pero ang problema, diretso yung butas ng tenga natin, nakakonect doon sa kaliwa, yung sa kanan. Kaya kung ano mapakinggan sa kaliwa, lumalabas sa kanan. Ano marinig sa kanan, lumulabas doon sa kaliwa. Okay. Dapat pala, ang importante is connect yung ear natin doon sa heart. Kasi lahat ng napapakinggan natin is bumababa doon sa ating tagipusoon, doon sa heart natin. Yun ang importante. At yun ang difference ng tunay na sumunod-sunod sa Diyos. O may kausap ba ako? Amen. Ang ating bang ears nakakonect sa heart? O ang ears natin is nakakonect doon sa other side? Okay. Diba?
So, we need to obey. Okay. When the flesh, sabi ng apostol ganito, okay, pinaparaphrase ko lang, you need to obey when the flesh doesn't want it. Kahit ayaw ng katawan mo. Dahil yan ang sinabi ni Lord, do it. Okay. Do it. Lord, masasaktan mo ako, Lord. Do it. May sacrifice po. Do it. Okay. Kasi sabi ni Lord, just do it. Okay. Si Jesus, nung nandun, pamamatay sa cross. Sabi niya, Lord, pahirapan mo ko? Magsasakripisyo ako? Susugatan ng katawan ko? Bubugbugin ako? Lalagyan ako ng crown of thorns? Ipapako kamay ko, tsaka paa. Diba? Wow! Pero sabi ng Father sa kanya, just do it. Okay. Sabi niya, sige, because I heard that from you, it is your will that I die on the cross. Si Paul, nung pupunta sa Jerusalem, merong isang prophet nagsabi sa kanya, kinuha yung belt sa kanya, sabi niya, may-ari ng belt na to, pagpunta niya ng Jerusalem, magsasuffer siya. Diba? Nag-prophesy sa kanya, pupunta ka ng Jerusalem, ito mangyayari sa'yo, pahirapan ka doon. Okay. Ay, sabi ni Paul, sabi niya, I don't care. What is important for me is I fulfill the vision. Okay, di ba? Masunod ko lang ang kalooban ng Diyos. So we obey when the flesh doesn't want us. Ayaw ng katawan natin, di ba? Okay, minsan yung sabi sa akin, follow mo nga yung bata na yan, follow mo nga yung tao na yan. Si Naaman, sabi ng prophet sa kanya, may ketong siya, di ba? Dami niya sugat sa katawan. Sabi niya, mag-dip ka doon sa Jordan 7 times. Okay. Sabi naggalit si Naaman. Okay. Sabi niya, mayroong propeta, hindi na nga ako inarap. Yung 7 niya, nagsabi pa sa akin na 7 times sa Jordan pa. Bakit? Hindi ba mas maganda yung mga ilog doon sa amin kaysa sa Jordan? Umuwi siya. Hindi siya healed. Yung katulong niya na Hebrew, sabi niya, Sir, pagka may pinagawa po ba sa'yo mahirap, gagawin niyo. Sabi niya, siyempre naman. Sabi niya, bakit yung simpleng utos sa inyo na mag-dip kayo doon sa Jordan, hindi niyo magawa? Gawin niyo, sumunod kayo. Kasi hindi niya makomprehend bakit siya Jordan pa. Kasi napunta siya sa Jordan, nag-dip siya. On the 7th, paglabas niya, baby skin na siya. He was completely healed. Bakit? Sumunod siya. So when your flesh doesn't want it, when your mind cannot comprehend it, just obey. When the heart doesn't agree, okay, obey pa rin. Sabi ni Lord kay Hosea, Hosea, punta ka sa prostitute. Okay. Marry that prostitute. Sino yun? Si Gomer. Okay. Sabi niya, hindi ko naman mahal yun. Hindi naman siya yung type ng babae na gusto kong mapangasawa. Diba? Hindi naman siya yung aking, walang criteria sa akin na nilista na meron siya. At it's all opposite. Diba? Pero sabi ni Lord, marry that woman. Sabi niya, sigurado akong magdudusa ako dito. Marry that woman, Hosea. So, ginawa niya, pinuntahan niya yung prostitute, ang pangalan si Gomer, pinakasalan niya. Diba? Tapos later on, iniwanan siya. Tapos sabi ni Lord, kunin mo uli. Okay, balikan mo. Okay, i-redeem mo yung asawa mo. Okay, di-redeem niya. Diba? Sabi ni Lord kay Hosea, meron akong message sa buhay mo. Ako ay parang ikaw. Yung Israel ay parang si Gomer. Nagpag-covenant ako sa kanya. Pero iniwan niya ako, napunta siya sa ibang Diyos-Diyusan. Ngayon, ibabalik ko ulit siya, i-restore ko siya. Okay. Yung pala yung message. Diba? Again, obey when your flesh doesn't want it. Obey when your mind cannot comprehend it. When your heart doesn't agree. Basta yan ay rhema word ni Lord, just obey it. And later on, pag sinunod mo yan, makikita mo ang reason. Why? Bakit yan ang sagot ni Lord at bakit yan ang pinapagawa ni Lord?
Amen ba? Praise God. Okay? So, merong cost ang pag-inquire, pag-hear at pag-obey. Pero, pagka ginawa pala natin to, katulad ng apostle natin na nauna sa atin, na ang sabi niya, kahit anong problema ang dinaanan ko, kahit anong persecution sa dinaanan ko, I came out victorious. Okay. Ganon din ang mangyayari sa atin. Once we do it, we apply it, okay, we ask God, we inquire of God, we listen to God, and we obey God, then we will come out of our problems, situations, victorious. Amen? Praise God. So sa lahat po ng nandyan sa ating online, maraming salamat for watching and listening. And I pray for the love of the Father to be with you, and the grace of our Lord Jesus Christ to be with you, and the fellowship of the Spirit to be with you. Amen and amen. Salamat po. A blessed Sunday, Joshua Jan family. I am Nika Marie Ramirez from Rizal 2 District at nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ako pinagpapala ng Panginoon through my giving. Katulad po ng maraming kabataan, isa din po ako sa mga nangarap na makapag-aral sa isang magandang university at mag-pursue ng pangarap kong course. By God's grace, ako po ay nakapasa sa PUP Manila with the course BS Architecture back in the year 2021. At hindi lang po free tuition ang pribilehiyo sa akin noong ako ay nag-aaral dahil nakapasa rin po ako sa isang scholarship which is the DOST scholarship na mayroong monthly allowance. Dahil po rito, hindi lang ako ang na-bless but also my parents dahil nakakapag-aral ako sa kolehiyo nang wala silang binabayaran. Although nagagampanan ko ang part ko bilang isang estudyante, napababayaan ko naman ang aking ministry dahil may mga times na nako-compromise ang cell group ko at the same time ang relationship ko kay Lord. But after 2 years of studying, I had this realization that I no longer see myself working in the field I chose. So, nag-decide ako na wag na munang i-pursue ang studies ko. Nang ibinahagi ko po ito sa leaders ko, especially sa aking pastora, isa lang din po ang sinabi nila. Dapat may word ka. May panghahawakan kang salita galing sa Panginoon. After 1 year of thinking, waiting, and praying, na-receive ko na yung word from the Lord at nais ko lang din pong ibahagi ito sa inyo. It is from Matthew 19 verses 21 and 29. From verse 21, Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." And in verse 29, "And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life." Amen? Nung natanggap ko po ito, I abide in the Word, and I obey the Lord. So, I left my studies with the hope na nire-redirect lang ako ni Lord sa plan niya for me. At tunay nga pong kapag kalooban ng Diyos, mabilis niyang tutugunin. Dahil binigyan po ako ng opportunity and privilege ng Lord to be part of the home office in Rizal 2, wherein I am not just earning, but also I am serving the Lord as I become one of the financial armor bearers ng ating simbahan. Sa pamamagitan po nito, mas lalo kong naintindihan na ang pagbibigay ay hindi lang basta parte ng buhay nating mga Kristiyano, but it is really a lifestyle. Because I honor the Lord with my wealth by faithfully giving my tithes, offerings, first fruits, and church project, the Lord honored my desires and needs. Dahil this year 2025, pagtapos kong ibigay ang aking first fruit last January, the Lord blessed me with 3 full-time clients na work from home. And I receive what the Lord has promised me on His Word in Matthew 19 verse 29, na kung sino man ang kayang iwanan lahat ng mga mahalagang bagay for the sake of the Lord will receive 100 times as much. At the same time, mas marami na po akong oras ngayon to engage in the people ministry kung saan ako ay nakakapag-disciple, nagmi-minister inside different campuses in Rizal 2, and I have more time with the Lord.
Praise God, amen? And disclaimer lang din sa mga kabataan nakikinig, I am sharing this because I want to share the goodness of God in my life. My story may be different from yours, how God works in my life is different from how He works on yours, but remember this, the Lord has a plan and a promise for you, and that is a good future. Whatever your dreams are, let the will of God be done in your life, amen? Truly, the Lord delights in us, in our giving, but He delights more with our obedience. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay, huwag natin isipin yung blessing na babalik. Because our obedience is greater than any sacrifice. Saka na lang po susunod ang blessing. Amen? Ayun lamang po, brethren, let us honor the Lord with our obedience and our giving. God bless us all. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless. Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous. And you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous. And you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous. And you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous. And you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed.
bless you.